the glory He sheds on our way. And while we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. And what He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Magandang umaga po muli sa ating lahat. At tunay nga pong nakagagalak na ating sisimulan ng ating araw kasama ang ating Panginoon. Ang ating devotion po ngayong umagang ito ay may pamagat na Trusting in the Lord. Trusting in the Lord. Ang ating teksto po ay matatagpuan sa Aklat ng Salmo, chapter 26, verses 1 to 3. Ito po ang sinasabi. Iligtas mo ako, Yahweh, sapagkat ang aking pamumuhay ay malinis. Ako'y nagtitiwala sa iyo at hindi ako nag-aalinlangan. Siyasatin mo ako, Yahweh, subukin mo ako at alamin mo ang laman ng aking puso at isipan. Pag-ibig mo ang gumagabay sa akin at sa katotohanan mo ako namumuhay. So blessed are we for hearing and reading the word of our Lord this morning. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng pagtitiwala ng salmista sa Diyos sa kanyang malinis na pamumuhay at pagnanais na siyasatin ng Diyos ang kanyang puso't isipan. Ang Diyos ang gumagabay sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at katotohanan. Ang mga talata po na ating nabasa ay paano po ba natin maisasabuhay ito? Paano po natin maiaangkop ang mga talatang ito sa ating buhay? Sabi nga po sa una, iligtas mo ako, Yahweh, sapagkat ang aking pamumuhay ay malinis. Ako'y nagtitiwala sa iyo at hindi nag-aalinlangan. Sa talatang ito, ang salmista ay nagpapahayag ng kanyang tiwala
at pananampalataya sa Diyos. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo na mamuhay ng may katapatan at integridad. Dapat tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon kahit sa mga pagsubok sa ating buhay. Sa ikalawang talata, ito po'y sinasabi, siyasatin mo ako, Yahweh, subukin mo ako, at alamin mo ang laman ng aking puso at isipan. Hinihikayat tayong maging bukas sa pagsusuri ng Diyos sa ating mga puso at isipan sa araw-araw. Dapat nating hayaan ng Diyos na suriin ang ating mga motibo at layunin. Handa ba tayong magbago kung may makita siyang hindi tama sa ating buhay? Dapat tayong maging tapat sa ating sarili at sa ating Diyos. Panghuling at ikatlong talata, pag-ibig mo ang gumagabay sa akin at sa katotohanan mo ako namumuhay. Ang salmista ay umaasa sa pag-ibig at katotohanan ng Diyos bilang gabay sa kanyang buhay. Bilang mga Kristiyano, dapat nating hayaan ang pag-ibig ng Diyos ang manguna sa ating mga desisyon at pakikitungo sa iba. Ang katotohanan ng Diyos ang dapat nating maging pundasyon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Tulungan mo po kaming mamuhay ng may katapatan at katotohanan sa bawat bahagi ng aming buhay. Siyasatin mo po ang aming puso at isipan at linisin mo kami sa anumang bagay na hindi naaayon sa iyong kalooban. Naway ang iyong pag-ibig at katotohanan ang magturo sa amin sa bawat hakbang na aming tatahakin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.